Naalala ko din tuloy, sabi ko nga good morning. Yung intro kagad no. Naalala ko lang kasi na na-realize ko na maling tao talaga yung kinakausap ko, maling tao yung pinagsasayangan ko ng panahon, ng attention, lahat-lahat. Sabi ko, you know what? Sabi kong ganun. Every time na iniisip ko kung uuwi ba ako, hindi maganda yung pakiramdam ko, sabi kong ganyan. Syempre, hindi ko rin naman alam kung anong iniisip niya, no? Pero, sana dun sa mga sinabi ko, 'di ba? Kung naiintindihan niya, nare-realize niya sana na ganito pala yung nararamdaman niya, ganito, ganyan. Kumbaga, dun pa lang sana nare-realize niya na kaagad kung may mali ba sa akin, ganyan, ganyan. Pero wala siyang naiisip na ganun. Kaya alam ko na mali talaga ako ng kinakausap na tao. Mali talaga ako ng taon na sinayang na binilang para lang, alam mo yun, wala talaga kwenta. Sabi ko, you know what, every time na papauwi ako, galing ako ng work, sana na ikaw na lang yung magiging pahinga ko. Parang ganun. Sabi ko, instead of maisip ko yun, nababad trip ako or nai-stress pa ako lalo. Bakit? Kasi hesitant ako kung uuwi ba ako or hindi. Bakit? Nai-stress ako kada uuwi ako Parang wala namang maayos na nangyayari. Puro katangahan lang yung nangyayari. Parang pag uuwi ako, wala akong maririnig kundi sisisihin ako sa lahat ng mga bagay-bagay, sa mga kung ano-ano. Tapos ang tingin sa akin, salot, buwisit, ganyan, diba? Na parang, okay, tinatawanan ko na lang kasi hindi ko naman din alam kung paano ako naging buwisit sa mga pagkakataon na ang libre-libre ko nga. 'Di ba? Na hindi ko nga alam kung anong, basta sabi ko na lang, Lord, tanggalin mo na lang siya sa buhay ko ng nang hindi masyado masakit. Tulungan mo akong makalimutan siya. Ganyan, ganyan. Tulungan mo ako na na maging wala na, yung parang ganun na lang para at least 'di ba, magkaroon ng chance siguro kung may maayos pa na magandang mangyayari sa buhay ko na mas precious, na mas na mas ma-appreciate ko at ma-appreciate ako, doon na lang ako kaysa naman yung sinasaktan ko yung puso ko dito sa na to, pagkakataon ng ganito. Hindi siya nakakatuwa na ganun. Thank you na lang kasi kumbaga nagamit kung yun, at least natuto ako, ganyan, marami akong natutunan or marami akong nalaman na at least pwede ko na palang iwasan, ganyan. Mas naging lesson sa akin yung ganitong mga bagay-bagay. Kumbaga, ganun na lang. Yung mga ganong mga na lang, mga ganong pagkakataon, scenario, na magiging lesson na lang sa buhay, parang ganun. Na hindi ko na kailangan masyadong i-endure pa ng gusto, todo-todo. Kasi nga, hindi siya nakakatulong talaga sa akin. Hindi nakakatulong sa akin. Literally, tsaka spiritually, physically, emotionally, financially, walang ganun, hindi nakakatulong. Nade-drain lang niya yung utak ko sa lahat ng mga ganong pagkakataon, 'di ba? Sabi ko siguro ko na lang yung sarili ko magmukhang bata. Ifo-focus ko na lang yung talaga yung sarili ko ng gusto sa mga magagandang bagay na paparating. Excited ako. Focus ko ngayon, prayers for guidance, at saka yung protection, tsaka yung maging healthy, maging okay yung anak ko, ganyan. Tapos, para sa nanay ko, ganyan. Tsaka para sa akin din. Tsaka para sa work na lang. Kasi, mas kailangan ko ng trabaho kaysa yung kaysa yung mag-chase ako ng mga bagay at tao at pagkakataon na hindi naman pala para sa akin, 'di ba? Sayang lang yung oras, sayang yung pagkakataon.
Nasayang nga nung 38 ako, di sana kahit pa paano nagka-baby pa ako. 37, 38 ako, di sana nagkaanak pa ako, di ba? O di nagkaroon pa sana ng kapatid yung anak ko, or naging mas fruitful pa sana yung love life ko, naging ayun pa sana ako, di ba? Mas na-enjoy ko pa sana yung mga ganitong moment na alika dito. Meron ako nilalarong ganyan na baby boy, mga ganon. Sayang, no? Tsaka sana mas na-enjoy ko, kaya mas nakakapag-banding kami kung sino man yung partner ko, 'di ba? Tapos i-flaunt namin sa madlang people na we love each other. Tapos makakapag-vlog kaming ganito. 'Di ba? Tapos para masusubaybayan ko pa yung paglaki ng baby ko, parang ganun, 'di ba? Ano itong mga iniisip ko? Ang sarap lang. Tapos, nakakapag-start kami, or ngayon siguro pang ilang taon na siguro namin yung negosyo namin, di ba? Kapag ano na kami, nakakapag-RTW na kami parehas. Kasi nga, parehas kami ng iniisip. Hindi niya ako kontrahin. Kontrahin man niya ako para sa ikakabuti ko. Tapos makikinig siya sa akin. Kontrahin ko man siya sa ikabubuti niya rin. Kumbaga, give and take kami. Sarap ng ganun, ano? Meron kang ka-partner na ganyan na suportado ka talaga. Yung hindi ka i-judge, hindi ka, well, i-judge ka man niya, 'di ba? At least alam mo galing sa kanya na will help you grow. Pero yung judgment na may kasamang insecurities at may kasamang doubt at tsaka hindi naman siya sigurado para sa iyo, anong ikikip mo dun, 'di ba? Bago pa lang kayo, inanuhan ka na niya kagad, parang sinabihan ka lang niya kagad ng kung ano. Sayang yung mga araw at mga pagkakataon at mga taon na gano'n na mga wala lang. Pero thankful din ako kasi ang dami kong natutunan. Ayun. Natuto ako ng survival pati. Ayan. Sobrang survival. Dati kasi survivor na ako Tapos na doble, triple pa, 'di ba? Tsaka mas mas naging yung awareness ko pagdating sa sa mga budol na mga partners, na mga kunwari ganito, partner wannabe ganito, pero hindi naman pala. Tapos may business mindset pero wala rin naman pala. Alam mo yung gusto ng progreso pero wala namang inuumpisahan, wala rin naman. Kumbaga puro bunganga lang. Ayoko ng mga ganong klaseng lalaki. Puro chika-chika lang, tapos wala namang ginagawa. Hindi man lang makapag-initiate ng magagandang ideas. Wala siya, puro siya kontra ng kontra. Tapos sasabihin niya, kaya nga ikaw yung nagustuhan ko kasi ay alam ko kasi marami ka nang alam sa ganito. Oo nga, pero sinut down mo naman ako. 'Di ba? Marami nga akong pwedeng i-share sa iyo kasi been there, 'di ba? Pero anong ginawa mo? Sinut down mo ako. Hindi mo naman ako gustong hindi mo ako pinapakinggan, di ba? Para sa iyo yung mga suggestions ko are all invalid. Ini-invalidate ako, dinidiscriminate ako, kinikriticize ako, ganyan. Kumbaga, wala akong naging boses. Parang ganun. Tapos lahat ng parang ganun. Sabi ko nga, sayang yung mga pagkakataon. Supportive naman ako na partner. Tapos nagulat ako sasabihin hindi daw ako supportive. Kaya daw niya nagagawa yung mga ganun. Kasi daw hindi ko daw siya sinusuportahan. Anong klaseng suporta ba kailangan mo? Diba? Yung nakakabastos na bigla ka na lang alam mo yung gut feeling, ganyan. Ako kasi hindi naman ako selosa na tao. Lang ako mapakinggan mo lang ako. Hindi ko kailangan ng, kumbaga, hindi ko, obviously, sabi ko ganyan, hindi ko naman kayang umasa sa ibang tao, hindi ko kayang iasa ng iasa, ganyan. Kasi nasanay ako na ako lang lahat talaga. Saka may anak ako, syempre. Hindi ako naging pabigat sa pera or kahit na ganyan. Kasi ako akin lahat to, 'di ba? Ino-own ko lahat ng responsibilities ko at hindi ko kayang iasa sa iyo. Kailangan kita kasi pag nahihirapan ako, kailangan ko magpabebe, iyakap lang kailangan ko, okay na ako doon. O kaya pagka hindi naman pag
pag bad day, yun lang, share ko lang, tapos okay na at the end of the day. Yun lang ako kasi simple.